Okay, so how do we organize the files? So kanina ang sabi sa akin ni Miss Abaa kung baka daw pwede kong ipakita yung process ulit on how to set the project. So ipapakita ko pa rin siya pero another addition, I'm going to show you how to properly import and organize all your files. So mas magandang lahat ng files nyo nasa isang project file lang. So for example, I have here this project. Gawin natin project. Yan. So lahat naman dito siguro marunong gumamit ng project window, di ba? So para makagawa kayo ng project folder. So where we have the assets, autosave, and so on and so forth. Lahat ng nandito. As much as possible, all of your assets or all of your mesh or geometry nakalagay sa assets. So I have here the character, I have here the set. Okay? So make sure all of your textures are also here. So dapat lahat sila nasa loob ng source images. Okay? And also, here in this project folder, dapat itong mga to, individually, dapat nakalink na yung textures nila. So isa-isahin natin. Let's double check kung nakalink and nakaset project sila. So dapat lahat ng mga assets nyo nakaset project sa same project folder na ito. Okay? Para doon lang siya maghahanap ng mga textures. Okay, tanggalin ng mga elements na hindi kailangan. For example, meron ako ditong test na na Sky Dome and HDRI. Tatanggalin ko rin 'yan. Tatanggalin ko yung ilaw. Kasi hindi ko sila kailangan. I just need the entire mesh or basically kung may rig na kayo, just the rig. Yan, ito lang kailangan ko. Okay, first I'm going to check if nakaset project siya. So just go to file, then set project. Ayan. So as you can see, nung lumabas yung set project, hindi siya naka-prompt dun sa documents ko or dun sa project folder ko. So I need to prompt it properly. There. I-prompt ko sa dyan. Then, I need to check kung tama yung mga niya, mga textures niya. So I will go to my Hypershade and double check my shaders here. So as much as possible, dapat ang naka-load lang na shaders dun sa sa Hypershade yung mga ginagamit lang. Para hindi sobrang dami kapag in-import natin in one file. Okay. So malalaman natin na hindi pa nakaset project o hindi pa naka-prompt sa tamang folder yung yung textures natin kung nakikita pa rin natin yung address ng computer nyo or ng folder sa computer. So dapat ang magiging itsura nito, dapat ang nakalagay lang source images, wala dapat yung directory. Okay? Pwede niyong ulitin or kung nasa same lang naman siya, kung nasa same folder lang naman siya, all you need to do is just to delete this. Ang matitira lang, source image, itong part na to. Okay? Yun lang yan. Sir, pwede pa naman po gumawa ng subfolder niya. Mas marami po yung mga textures. Yeah, pwede. Helmet, metallic.
Roughness. Yung totoo. Seryoso. Oo. Ako yung nangyari dito sa hindi, pero hindi no. Ay, yung dapat 90% daw sila ng last year. Kasi ito dapat sila sa mga hindi kaya. Hindi makakagano. Sige, sabi siya. Nagsigikot yun. Tapos baliw na tayo. Kahit ang trabaho, makakapagana pa ng oras na mag-instagram sa Facebook. Sinubukan niya dun sa project niya kay Sir Marco. Alam mo, may kasama siyang gumawa. Ako pa. Tatlo lang sila nakikita. Ay, yung dalawa lang talaga nakikita. Ah, sige, sige pala. Hindi na kailangan yung sobrang pakang pa. Oo. Sige mo si Papa dati. Hindi na ginagamit yun kasi hindi na siya more na siya paperwork sa so, isa nun, less work na mas malaki. Ewan ko ba't magalit siya nun. Ako, narinig ko lang siya nun sa tao. Mura na kami. Madala ko lang sa narinig yung pero mga sobrang intense na mga ilang ano puro teka rin sa PNP nala sa paano na PNP wow nice tayo may parang mga 6 pang radyo pang flashlight bosas lagyan ko rin bosas pero parang yung bosas namin hindi mo siya naka-display parang may pocket pa ata siya well parang ganda na pa siya ito yung balls simplify nga lang paningin nyo lang gawin mo eh tata oo ilang packets lang siya di ba unti ba okay yan lang hindi naman yun oy ay sisend ka pa sa yung models ni Graph para makuha niya yung dimensions same ways Nangin ko momento yung ay hindi, nangin ko momento yung bigla ko naisip sila kapag ako sa i-expert ko yung mga tools pwede mo gusto lang kumain kung tayo kakain priority
part namin, yung bamboo isa. Para wala nang bullet shots na lalabas doon. Hindi na rin yun yung mga aso. Para pinapakita namin pinakita ko yung mga alam sa amin. Isip ko. May mga Uy, patulang lumalabas na shell yun. ba't di namamatay yung ano? Ba't hindi namamatay yung Ano marami? Di na mabukas. Hindi mo na nakikita. Kasi yung camera hindi. Ayan. Okay, so okay na guys. So tingin mo na. So gagawa ko ngayon ng ano, let's say gagawa ko ng scene. Ayan, gawa tayo ng bagong scene. I'm going to save it first. Again, in saving, make sure na sinisave natin siya dun sa same project folder na ginawa natin. So let's call it scene 1. Save it. Tapos dito, mag-start na tayo mag-import ng assets. So in importing, very useful yung tinatawag nating reference editor. So, ang ginagawa ni reference editor, hindi niya nilalagay mismo yung model, but ang ginagawa niya, gumagawa siya ng instance of the model. Okay? So, ang kagandahan nito guys, for example, kailangan yung meron kailangan baguhin sa model, meron kailangan baguhin sa texture. Automatically, when you change the source file, lahat ng mga scenes na gumagamit ng reference na yon, mababago. Okay? So for example, naglagay kayo ng cloth simulation on that particular character. Lahat ng mga scenes na magkakaroon ng cloth simulation. Okay? So, to do that, just go to File, then Create Reference. So dito hahanapin nyo lang yung reference na kailangan nyo. I put everything inside my Assets folder. So kunin ko muna yung set. Yun siya. Click Reference. Ayun siya. Nandiyan yung set ko. Okay? So, malalaman nyo kung naka-reference kayo kapag meron siyang blue dot. Ayan siya. Ibig sabihin naka-reference siya. Next, I need the character. Again, go to File. Then, create a reference ulit. This time, I need the character. There you go. Laki niya, di ba? Kaya sinabi ko sa inyo na sa rigging pa lang, di ba kailangan yung rig natin pwedeng scale. Ang common problem dito guys, kapag yung textures natin naka-UDIM, nawawala yung preview niya. So you just have to generate the preview again para makita nyo yung texture in your viewport. Okay? That's it. Ganun gumawa or mag-set up ng scene dito sa Maya. Haliwanag ba? Yes. Reference editor. As much as possible, all the scenes nasa isang folder lang. So mahirap i-consolidate lahat ng files kapag kalat-kalat. And number 2, mahirap din siyang ibigay sa ibang members nyo. 'Di ba? So, if I were you, listen muna, if I were you, gagawa muna ako ng isang master project folder, nandoon lahat ng mga mga set, mga environment, lahat ng mga characters, lahat ng mga textures nandoon na. And then, i-scene build ko na isa-isa. So, ibig sabihin, bawat scene, meron ng Maya file. Tapos nakaload na doon lahat ng mga characters na kailangan. So after nun, pwede nyo na siyang i-duplicate, ipamigay nyo na sa mga kagrupo nyo. Para sure kayo na lahat kayo, pare-pareho ng file na ginagamit. Maliwanag ba? Clear tayo doon? Okay. Sige, I'm gonna start